Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Paano mo naging lolo si Apollo Kibuloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Kibuloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, magmalimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok, 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Kibuloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganun. Young people po ako noon. Okay, sa pagkakataong ito mga kapatid, magkaharapan na ang mga nagreklamo at si Pastor Apollo Kibuloy sa Senate hearing. Sa ngayon, alas 10 ang schedule sa Senate hearing. Ito ang makita natin ngayon sa Senado. Kasalukuyan pang naghanda sila. Ito. So, kung maalala ninyo na hiniling ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na di payagang haharap siya sa Senate hearing, no? Pero batay sa napaulat kahapon na pinayagan ng dalawang korte na ilabas sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy para haharap sa hearing. At ito ang kasalukuyan na makikita natin ngayon sa Senado at mag-monitor tayo. Kung maalala ninyo, isa sa mga humarap sa hearing ay yung si alias Amanda. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasama... So, makita natin dito, nando na si Brigadier General Torre, no? At ang kasalukuyang hippie sa Davao City, nandun din. Nakita natin na sa Senado na. Pero di pa natin nakita ang presensya ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, ito na ang mga inimbitahan, resource person sa Senate hearing ngayong araw na ito. At maraming nag-aabang talaga dahil ito na ang panahon na magkaharapan sila si Pastor Apollo Kibuloy at yung mga
nagreklamo sa kanya. So, antabayanan ninyo, mga kapatid, ang ganda na, umupo na ngayon si General Torre at ang kasama niya yung kasalukuyang hippie sa Davao City at maraming nag-amang sa pagpunta at pag-attend ni Pastor Apollo Kibuloy ngayon sa Senate hearing dahil pinapayagan ito sa dalawang korte, no? Ayon sa ulat na ilabas siya sa kulungan para haharap sa Senate hearing na ito in aid of legislation. Alas 10 na ngayon, alas 10 ang schedule, di pa nagsimula sila. At balik muna natin yung mga unang nagreklamo, yung alias Amanda, yung apo daw ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdadahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, papahiram. Yun ang nauna na testimony ni alias Amanda. Yun at ito na pinakita yung mga pangalan sa resource persons ngayon. Nandun ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung 5 pa, ito, makita ninyo. Ito na sila. No? Ang naunang mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na kasamang inireklamo, ito ang mga manggagawang malapit kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Ang Canada, no? Ingrid Canada, si Jacqueline Roy, si Pauline Canada. No? So nandito na sila. Wala pa si Pastor Apollo Kibuloy. Merong pangalan ni Mr. Apollo Kibuloy. Kingdom of Jesus Christ. So makita ninyo dito si Ingrid Canada uminom ng kape dahil ayon sa kasama kong media na nakapasok dito sa Senate hearing noon, napakaginaw umano ang aircon dito sa Senado. Grabing ginaw. Sabi niya dahil yung kasama kong media noon na nagiging resource person din, sa aircon pa lang. Grabe. Manginginig ka na sa takot. Yun ang sabi niya. So, ginaw talaga umano ang aircon. So, yung nakita ninyo ngayon, si Ingrid Canada, no? Ang mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na
kinasuhan. So, hintayin muna natin ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy at ang abogado ng grupo. Isa sa mga abogado nila. Ito. So, makita natin ngayon. Okay. Kasalukuyan pang dumating, ito na sila si Senador Hontiveros na ang tawag nila ay Hontivirus daw. Ngayon, sa unang pagkakataon, magkikita na sila si Pastor Apollo Kibuloy at si Senador Risa Hontiveros. At magkikita na din sila ni Pastor Apollo Kibuloy at General Torre. Dahil yung unang, ito na si Pastor Apollo Kibuloy. So nakita ninyo mga kapatid, ang pagpasok ni Pastor Apollo Kibuloy, naka-jacket siya, kulay itim, may hood, pero nakasuot pa siya sa kulay na nasa kulungan. No. So katabi niya si Ingrid Canada. So unang pagkakataon, masisilayan ninyo ang self-proclaimed appointed Son of God na tumatakbo sa pagkasenador ngayon, no? At sasalang sa Senate hearing sa unang pagkakataon. Si Attorney Torion, makita natin sa likuran at may dagdag pang mga abogado ngayon si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro yung isa na nakausap niya, abogado niya yon. Si Crescente pala. Crescente Canada. So nag-usap-usap na sila ngayon. Crescente Canada. Ang kasama niya din na kinasuhan. Ito pala. Dahil di natin malinaw kasi yung may takip sa mukha noon. Ayon sa CIDG, meron pang ibang mga lumabas na mga nagrereklamo. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.